Before we will proceed again to some series topic, ay nais kong ibahagi muna ito sa inyo. Our topic for today is the progressive editions of God's revelation, o ang mga progresibong edisyon ng paghahayag ng Diyos. God willing, next Friday we will start again a series topic. Hiniling ko muna, mga kapatid, na tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito. Salamat sa pribilehyo na ikaw ay aming mapaglingkuran muli, Panginoong Diyos. Salamat sa second chance, more chances, Panginoong Diyos, na iginagawad mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong biyaya, at ganun din po sa mga sandaling ito, pakalinisin mo po ang puso ng bawat isa. Ganun din po sa mga makikinig, maunawaan nila ito at may apply sa aming buhay. Anumang mensahe meron ka ngayon sa amin, Panginoong Diyos. At lahat ng ito, I pray in your Son Jesus. Amen, and amen. Okay, inuulit ko yung aking ibabahagi sa inyo ngayon is the progressive editions of God's revelation, o ang mga progresibong edisyon ng paghahayag ng Diyos. First, let us define the word edition. Okay? Mas maganda maunawaan muna natin yung word na edition. Kasi yung pamagat natin is the progressive editions of God's revelation. Okay? According to dictionary, an edition is a series of issues of the same book printed at different times with later additions and changes included. No, sa Tagalog, ang edisyon ay isang serye ng mga issue ng parehong aklat na inilimbag sa iba't ibang panahon na maaaring magkaroon ng pagbabago, pag-update, o pagdaragdag. Kaya, kung mapapansin nyo, may mga aklat na mayroong first edition. Then, mayroong second edition. Ano po? Hanggang sa makumpleto yung aklat. So, malinaw ba sa atin kung ano ang ibig sabihin ng edition? Amen. Amen. Okay, take note. Dumating ang panahon na ang Bible ay tapos nang naisulat, na i-compile, at hindi na ito pwedeng dagdagan o bawasan. According to Revelation chapter 22, verses 18 to 19. Okay? It says, I warn everyone who hears the words of prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city where are described in this book. It's very clear na ipinagbabawal na dagdagan o bawasan o itwist ang Word of God dahil paparusahan ng Diyos at matindi ang parusa ng Diyos sa mga taong gumagawa nito. Maaring mawalan ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Pagdating naman sa paghayag ng Diyos or God's revelation sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ay hindi ibinigay lahat ng sabay-sabay. Hindi naman ibinigay ng Diyos ang kanyang paghahayag o revelation ng minsanan. Amen? Amen. Ngunit sa halip, ito ay ibinigay niya progressively or gradually. Meaning, dahan-dahan ang pagbibigay niya ng kanyang pagpapahayag or revelations sa loob ng mga maraming panahon at hindi ito minsanan. Subalit, tayo ay mapalad dahil maaari na nating malaman ang mga revelation o paghahayag ng Diyos para sa atin through His words in the Bible, website, and in our gadgets. Diba? Maaari na nating ma-access ang Bible through internet and gadgets. Sa takbo ng kasaysayan ng tao, God revealed Himself o inihayag niya ang kanyang sarili, including His laws o mga batas, commandments o mga utos,
covenants o mga tipan. Paano? Sa pamamagitan ng Biblia na kanyang mga salita. Amen? Amen. Ngayon, pag-uusapan natin ang paghahayag ng Diyos or God's revelation habang ito ay nabuo or as it developed sa kabuuan ng mga progressive editions na matatagpuan sa Biblia na siyang aking ibabahagi. Okay, our first point is the first edition was written on nature. The first edition was written on nature. How does God reveal Himself even before wala pang Bible? At naisulat na din ito sa Biblia. Tingnan natin sa Psalms chapter 19 verses 1 to 3. It says, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. To the chief musician, a psalm of David." Ang isang hindi ligtas na tao ay hindi niya malalaman na mayroong hindi nakikitang Diyos o invisible God kung sa pamamagitan ng kanyang mga 5 senses only. Anong mga 5 senses ng tao? Like vision, hearing, touch, smell, and taste. Kasi maghahanap ng evidences or proofs ang tao. Kapag may sinabi ka sa tao, maghahanap yan ng ebidensya. Hindi yan basta tatango na lang and maniniwala. Maging ang kanyang puso, I'm talking sa hindi ligtas na tao, maging ang kanyang puso at pangunawa, even his heart and understanding ay madilim dahil sa kanyang tiwaling kalikasan or corrupt nature. Anong sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 18? It says, "They are darkened in their understanding and separated from the life of God because the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts." Sa ganyang kalagayan ay paano nila mauunawaan o malalaman ang God's revelation na mayroong invisible God. Therefore, ang Diyos ay nagpakita ng isang pangkalahatang paghahayag or general revelation ng kanyang sarili sa tao sa pamamagitan ng kalikasan or nature. Ano ulit ang ating first edition of God's revelation? Written on nature. Amen. It was written on nature. Tulad ng sinasabi sa ating scriptures in Psalms chapter 19 verses 1 to 3. Ano ulit sinasabi doon? The heavens declares the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Ang mga nature na ito ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinapakilala ang mga nakakamanghang mga gawa ng Diyos. In verse 3, it says, "They have no speech. They use no words. No sound is heard from them." Tunay na wala silang tinig o hindi nakakapagsalita ang mga nature. But night after night, day after day, ay nangungusap sa mga tao and reveal knowledge o nagpapakilala ng kaalaman ang mga nature na ito. Kaya, yung mga hindi nakarinig tungkol kay Kristo at sa gospel o ang mabuting balita ay maaari pa rin makita at marinig or see and hear ang Diyos sa pamamagitan ng bahagyang or partial, ngunit malinaw na bakas na ipinakita niya sa kalikasan or nature. Psalms chapter 97 verse 6, it says, "The heavens proclaim His righteousness, Amen. and all people see His glory." Amen. Kaya naman, ang mga hindi pa naaabot ng tao mula sa pinakadulong bahagi ng mundo ay mananagot
pa rin sila. They are still liable at walang dahilan sa harap ng Diyos. Amen? Wala silang dahilan sa harap ng Diyos. Romans chapter 1 verse 20. It says, "For ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature, so they have no excuse for not knowing God." Nagkakaproblema lang ito kapag ang sinamba ng mga tao ay ang mga nature at hindi yung creator. Ano po? Yes. Ituloy nating basahin ang Romans chapter 1 doon sa verse 25. It says, "They exchanged the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator, who is forever praised." Amen. Amen. Kaya kapag nakikita natin ang mga magagandang creations, isipin natin na ito ay gawa ng Diyos. Amen? And it was so amazing. Kaya yung glory, honor, and praise ay credit sa Creator pa rin. Walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? At hindi sa kanyang mga creations or creatures. Nakakalungkot nga lang dahil may mga tao na hindi pa rin naniniwala sa Diyos kahit na nakikita nila ang mga nakakabanghang mga creations na ito, na talagang mayroong nag-design sa mga ito. Hindi pa rin sila convinced na mayroong Diyos na lumikha sa lahat ng bagay kahit nakikita na nila ang mga ito. Again, our first edition of God's Revelation was written on nature. Amen? Nilikha ito ng Diyos, ang mga creature na ito, upang ipahayag ang kanyang kaluwalhatian at ipakilala ang mga nakakabanghang mga gawa niya. Maaari itong mangusap sa tao na mayroong Diyos na hindi nakikita na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Clear po ba yung ating first edition? Amen. Praise God. Okay. Our second edition was written in hearts. Let's see in Romans chapter 2, verses 14 to 15. Sa Tagalog ko babasahin. Sabi dito, ang mga hindi Hudyo, sino ang mga yon? Ang mga Hentil, ay walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moses. Pero, kung gumagawa sila ng naayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito, ay alam nila ang nararapat gawin. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang iniuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinatutunayan ito ng kanilang konsensya dahil kung minsan inuusig sila nito at kung minsan na may ipinagtatanggol. Ang mga Hentil or Gentiles ay nagtataglay lamang ng bahagyang kaalaman or partial knowledge ng Diyos sa pamamagitan ng, ano yung una natin? Nature. Gayunpaman, makikita natin dyan na nalalaman nila ang mabuti at masama. Ito ay nagpapakita na ang kautusan or the law of God ay nakaukit sa kanilang puso. At naiintindihan nila ito sa pamamagitan ng, ano sinasabi sa ating scripture? Sa kanilang budhi or konsensya. Kahit na wala silang formal na kaalaman sa Ten Commandments. Kasi ang Ten Commandments ay binigay sa mga Israelita noong panahon ni Moses. Ang pinakapangunahing or primitive ng mga tao ay may sapat na moral na liwanag upang malaman na ang pagdaraya, pagsisinungaling, pagnanakaw at pagpatay ay masama. 'Di ba? Kahit naman noong hindi pa tayo Kristiyano, ay alam natin yung isang bagay kung masama o mabuti. 'Di ba? Lalo na ngayon na Kristiyano na tayo. Amen? Amen. Dahil diyan, sila rin ay mananagot sa Diyos at hahatulan
ayon sa kanilang kinikilalang pamantayang moral. Dahil sila na ang, ano sinasabi sa ating scripture? Sila na ang law sa kanilang sarili. Dahil ito'y nakaukit o nakasulat sa kanilang puso at naiintindihan nila ito through their conscience. They are answerable to God and will be judged according to their recognized moral standards. In Romans chapter 2 verse 12, it says, all who sin apart from the law will also perish apart from the law. And all who sin under the law will be judged by the law. It's very clear na kahit yung isang tao na wala siyang law o kautusan ng Diyos ay hindi pa rin makakaligtas sa judgment o paghatol ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Dahil nalalaman nito ang mabuti at masama sa pamamagitan ng kanyang konsensya. Amen? Amen. Okay. The third edition was written on tables of stone. Exodus chapter 24 verse 12. It says, the Lord said to Moses, come up to me on the mountain and stay here. And I will give you the tablets of stone with the law and commandments I have written for their instruction. And then, let's read also in Exodus chapter 31, verse 18. Nang matapos ng mangusap ang Diyos kay Moses, sabi niya, when the Lord finished speaking to Moses on Mount Sinai, He gave him the 2 tablets of the covenant law. The tablets of the stone inscribed by the finger of God. Amen. Mismong daliri ng Diyos ang sumulat ng 10 commandments into 2 tablets of stone o sa 2 tapyas ng bato. Saan nangusap ang Diyos kay Moses? Praise God, doon sa Mount Sinai. Ano kayang language yung ginamit ng Diyos dito? Hebrew. Amen. Of course, Hebrew. Ano po? Para maintindihan ni Moses. No? Kung tutuusin, itong mga Israelites were most privileged dahil mayroon silang mabuting paghahayag or better revelation. Bakit? Hindi lamang sila nagkaroon ng kaalaman sa Diyos sa pamamagitan ng kalikasan or nature at sa kanilang budhi or conscience, ngunit literal din nilang narinig ang tinig ng Diyos nang siya ay nakipag-usap sa kanila mula sa bundok ng Sinai at mula sa langit. Exodus chapter 20 verses 21 to 22. It says, the people remained at a distance, nakatayo yung mga Israelita sa malayo, while Moses approached the thick darkness where God was. Then the Lord said to Moses, kasi hindi nila pwedeng makita yung Diyos kasi mamamatay sila. Tell the Israelites this, you have seen for yourselves that I have spoken to you from heaven. Hindi lang yan, ibinigay pa nga ng Diyos sa kanila ang kanyang mga banal na utos. Ano po? Saan? Doon sa 2 tapyas ng bato na isinulat mismo ng kanyang daliri. They were most privileged people. Ano naman ang kanilang response nang ibinigay ng Diyos ang kanyang mga kautusan sa mga anak ni Israel? Tingnan natin sa Exodus chapter 24 verse 3. And then talon tayo sa verse 7. Verse 3, it says, when Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one voice. Everything the Lord has said, we will do. And in verse 7, then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, we will do everything the Lord has said. We will obey. Yan ang kanilang response. Ano yung kanilang response? We will do everything the Lord had said. We will obey. Kaya sa malaking pribilehyo ng mga Israelita, ay nagkaroon sila ng malaking
responsibilidad na mamuhay ayon sa mga batas ng Diyos. Or they had a great responsibility of living by God's laws. Amen? Amen. Okay. The 4th edition was written in the Old Testament until 7th edition tayo. The 4th edition was written in the Old Testament. Our scriptures here in Luke chapter 24 verses 44 to 45. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, noong kasama pa niya sila dito sa lupa, sabi niya, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Then he opened their minds so they could understand the scriptures. This edition of God's revelation is recorded sa ilang books sa Old Testament? 39. Amen, 39. Ano po? 39 books in the Old Testament. At naisulat ito sa Aramaic and Hebrew word. And classified into 3 main divisions. Sabi ng Panginoon, the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Anong isang mapapansin natin dito mga kapatid? Hindi isinama ng Panginoong Hesukristo ang apocryphal books sa kanyang pagkakakilanlan sa mga kasulatan or scriptures sa lumang tipan. Amen? Siguro yung sabi nung isa, 39 pala yun. Diba? Praise the Lord. Anong sabi niya ulit sa Luke chapter 24 verses 44 to 45? Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. Wala siyang binabanggit dyan na apocryphal books o tinatawag na intertestamental period between the Old Testament and the New Testament. According to the Bible scholars, was 400 years ang pagitan ng Malakay sa Old Testament up to the Matthew in New Testament. At silent ang Diyos sa mga panahong yan, kaya paano siyang mangungusap sa tao. Now, what are the apocryphal books? Tobit, Judith, 1st and 2nd Maccabees, Wisdom, Ecclesiasticus, and Baruch. Ano po, ito kasing Maccabees, dito yung pinanghawakan ng mga kaibigan natin mga Katoliko, na dyan nakasulat yung purgatory, yung purgatorio. Ano po, dyan kasi. Pero sa atin, hindi tayo naniniwala kasi dito sa 1st and 2nd Maccabees. Maraming magkokontrahan kasi kapag isasama ang mga ito sa Bible. Okay, balik tayo sa ating pinag-uusapan dito sa 4th edition of God's Revelation that was written in Old Testament. Okay? God made an exclusive covenant with Israel that was sealed with animal blood. Kaya ang mga Hudyo ay naging tagapangalaga ng salita ng Diyos. Romans chapter 3 verses 1 to 2. It says, "What advantage then is there in being a Jew, or what value is there in circumcision? Much in every way, first of all, the Jews have been entrusted with the very words of God." Okay, the 5th edition was written in the person of Christ. The 5th edition was written in the person of Christ. Hindi pa ito nire-reveal ng Diyos sa Old Testament kasi prophecy pa lang that time. Di ba? Maraming prophecies na nakasulat sa Old Testament that pointing to Jesus. Nagkaroon lamang ng fulfillment ang mga ito nang ipinanganak siya doon sa sulat ni Mateo. At siya ang Mesaya na inaantay nila hanggang sa ipako siya sa krus. Tignan natin kung paano mangusap ang Diyos noon and sa first coming ng Panginoong Hesus hanggang sa kapanahunan natin ngayon.
Tingnan natin Hebrew chapter 1 verses 1 to 3. It says, in the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Amen. Jesus is God's very special revelation to man. Amen. Si Jesus ang napaka-espesyal na paghahayag ng Diyos sa tao. Kung noong unang panahon ay nangungusap ang Diyos sa mga, kanino siya nangungusap? Prophet. Okay, sa mga propeta sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. Ngayon naman, sa ating kapanahunan ay nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng Kaniyang anak na si Jesucristo. O yung tinatawag na huling panahon or in the last days. So ano yung kapanahonan natin ngayon? Last days. The last days. Kaya sa panahon natin ngayon, sino ang dapat nating pakinggan? Jesus. Amen. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Papaano? Sa pamamagitan ng kaniyang mga salita na nakasulat sa Biblia. Amen? Okay, ang Panginoong Jesus, siya ang salita or the word na nagkatawang tao. Tama? Amen. At tumahan sa gitna natin. We can read that in John chapter 1, verse 1 and in verse 14. Sabi sa verse 1, in the beginning was the Word, The word. and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. God was manifest in the flesh. We can read that in 1 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi sa King James Version, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto Gentiles, believed on in the world, received up into glory. And Jesus is the visible image of the invisible God. We can read that in Colossians chapter 1 verse 15. Who is the image of the invisible God? It was Jesus. Ano sinasabi sa Colossians chapter 1 verse 15? Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Take note, hindi ibig sabihin dyan na created being siya. Hindi yan ang sinasabi ng scripture. Kundi siya ang una sa lahat doon sa mga nilalang. Amen? Pero siya ay hindi created being kasi existed na siya kasama ng Father sa everlasting, wala pang nililikha. The Lord Jesus as God the Son, bilang Diyos Anak, nagpakumbaba siya mismo at nagkatawang tao upang maibuhos niya ang kanyang mahalagang dugo at mamatay para sa ating mga kasalanan sa Kalbaryo. We can read that in Philippians chapter 2 verse 8. It says, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Let's see also in Ephesians chapter 1 verse 7. Ano sinasabi doon? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with His riches of God's grace. Again, Jesus is God's very special revelation to man. Amen. And God has spoken to us by His Son in the person of the Lord
Jesus Christ. Sinasabi ng Diyos sa Hebrews chapter 1 verse 3, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. He is the Word, and the Word is God, and manifested in the flesh, full of grace and truth, preached unto Gentiles, the visible image of the invisible God, at bumaba siya dito sa lupa upang makitulad sa tao, to reveal the love of His Father and to save mankind. Amen? Amen. Alright. The 6th edition was written in the whole Bible. The 6th edition was written in the whole Bible. In 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, it says, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. The entire Christian Bible is a collection of ilang books? Old and New Testament? 66. Amen. Praise God. Now, 66 books. Originally written in Aramaic and Hebrew in Old Testament and Greek in New Testament. Ngayon, tayong mga Kristiyano ay mas nakahihigit at mas may kompletong kapahayagan or more complete revelation mula sa Diyos kaysa sa mga Hudyo. Hindi lamang mayroon tayong kautusan or laws, the prophets and the Psalms, ngunit mayroon tayong ang mismong mga salita ni Kristo at ang mga isinulat ng kanyang mga apostol. Sino yung tagapangalaga ng Word of God doon sa Old Testament? Ang mga Jew. Pero tayo ngayon, mga kapatid, hindi lamang po Old Testament, kundi pati New Testament. Amen? Amen. Praise the Lord. Hindi lamang mayroon tayong kautusan or laws, the prophets and the Psalms, ngunit mayroon tayong ang mismong mga salita ni Kristo at ang mga isinulat ng kanyang mga apostol. Sa makatuwid, mayroon tayong isang mas tiyak na salita ng hula or more sure word of prophecy. 2 Peter chapter 1 verse 19. It says, we also have the prophetic message as something completely reliable, and you will do well to pay attention to it as to a light shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Mas higit at mas kompleto ang God's revelation para sa ating mga Kristiyano. Amen? Amen. Old and New Testament. Kasi dati hindi pa naman buo ang Bible. Amen? Pero ngayon buo na at kompleto na and completely reliable. Hindi pwedeng dagdagan at hindi pwedeng bawasan. Okay, finally, dito tayo sa ating 7th edition. Okay? Itong 7th edition of God's Revelation is one of the most important God's revelation. Ano kaya yun, mga kapatid? Sinong pwedeng mag-guess? Second coming? Praise God. Ano po? Nice guess. Okay, our 7th edition, the 7th edition was written in the life of the Christian. Can you repeat the word Christian? Christian. In 2 Corinthians chapter 3 verses 2 to 3, Apostle Paul says, you yourselves are our letter, written on our hearts, known and read by everyone. Ano ulit ang sinasabi noon? Known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Amen. Mayroong libo-libong translations ng Biblia sa Ingles at sa iba pang languages sa mundo. Nonetheless, the best and well-read
translation of all is, ano kaya yon? O ang pinakamahusay at mahusay na nabasang pagsasalin sa lahat, or the best and well-read translation of all is, sino-sino? The Christians. Amen? Like Christ, the Word who became flesh, we have to translate. Can you repeat the word translate? Translate. Like Christ, the Word who became flesh, we have to translate ang alin? The Scriptures. Saan? In our lives. Amen. Kailangan nating isalin o i-translate ang mga salita ng Diyos sa ating buhay upang ang mga hindi nagbabasa ng Bible ay praktikal na makabasa nito mula sa atin at sa ating pamumuhay. Amen. Amen? Amen. Lahat tayo ay hindi mga apostles of Christ. Maliban na lang sa mga nagkiklaim na sila ay mga apostle sa ating kapanahunan ngayon. Ngunit, lahat tayo ay mga sulat ni Kristo. Tulad ng sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 3, na sinasabi doon, known and read by everyone. You show that you are a letter from Christ. Amen? Now, kumusta kaya ang ating buhay bilang isang tagasunod ni Kristo o bilang isang sulat ni Kristo na tinatawag na Christian? Kung titignan o babasahin ng mga taong nakapaligid sa atin ang ating buhay ngayon, makikita kaya nila ang halimbawa ni Kristo? Ang pag-ibig ni Kristo, pagmamalasakit, obedience, humbleness, at iba pa. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, kilala niyo si Mahatma Gandhi? Sabi ni Mahatma Gandhi, a political and social activist, one of the powerful leader of Hindu's religion. Sabi niya, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Maaring nakitaan niya ang ibang mga Kristiyano ng hindi maganda. Maganda sana kung na-convert ito sa Christianity dahil siya ay isang big fish, malaking isda. Ano po? Kung na-convert ito sa Christianity, sigurado marami itong maaakay. Ano ulit yung sabi niya? I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Kaya maraming mga tao ang nakatingin sa atin bilang isang Kristiyano. Kaya maganda na ipakita si Kristo sa kanila sa pamamagitan ng ating buhay at pamumuhay mismo, na ang makita nila ay si Kristo. Amen. Amen? Nagiging mabuting halimbawa sa iba. Praise God. Okay, and 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Sabi doon, we are therefore Christ's ambassadors. As though God were making His appeal through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. Always remember, as Christians, we are the, ano sinasabi doon? Ambassador. Amen. The representative of Christ in this world. Tayo ay pinili upang tularan siya at kumilos bilang kanyang ambassador. At anong ambassador? Representative. Praise God. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, first, para sa mga kapwa ko Kristiyano, be a good living translation of the Bible. Amen. Maging isang buhay na salin ng Biblia. Nawa ay malinaw na basahin ng mga tao ang mga salita ng Diyos sa lahat ng ating sinasabi at ginagawa. Let us rely on the Holy Spirit na siyang magtuturo ng lahat ng itinuro ng Panginoong Hesus and give us the power to live with it. In last conversation of the Lord Jesus Christ with His disciples before His crucifixion, He said to them,
John chapter 14 verse 26. But the Helper, sino yon? The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Secondly, para naman sa mga non-Christian friends o mga hindi pa Kristiyano, wala kang maidadahilan pa or excuses sa harap ng Diyos upang hindi makatanggap ng kanyang kapahayagan or revelation. You can read and know God's revelations through, ano yung una? Nature, conscience, the whole Bible, through Christ, and to the other Christians as good example. The best thing to do, come to Jesus and be saved. Amen. Nais ko po magsitayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa iyong mga salita. Salamat sa iyong kapahayagan to your revelation, Panginoong Diyos, na lahat ng tao, Panginoon, ay hindi po magkaroon ng kadahilanan ng excuses upang makatanggap ng iyong kapahayagan. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Ginagamit mo ang nature, ang ibang Kristiyano, your word in the Bible, through Christ, Panginoong Diyos, upang abutin, upang magkaroon ng kaalaman sa iyo, Panginoong Diyos, upang malaman ang iyong napakalaking pag-ibig sa amin, ang iyong pagliligtas sa sangkatauhan. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga revelations mo sa bawat isa sa amin. At help us, Holy Spirit, na maipamuhay namin ang mga ito. Give us the power upang may apply namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Use us, Panginoong Diyos, to reveal your truth, to share Jesus, na siya lamang ang kailangan ng tao. Amen. The only salvation of mankind. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Lahat ng ito, I pray in your Son, Jesus. Amen. Amen. And amen. Ang nga pala, I welcome my wife, si Sister Lizzie. Kung hindi pa nakakilala sa kanya. Okay, ako pong ibinabalik sa ating Pangit pas. Pogi na pa God, maraming salamat pas. So napakaganda po ng nahayag ni Pastor ngayong araw na to. Amen. Mga kapatid. So sabi nga ni Pastor kanina na may mga tao na hindi Christians pero naniniwala sila kay Jesus. Pero hindi sila, ayaw nila maging Christian kasi nakikitaan nilang Christians lumalabag pa rin sa kautusan ng Diyos, di ba? Dapat doon tayo bilang isang Christians, tinatanggap natin si Jesus, dapat makikitaan din tayo na namuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo gumagawa ng anumang kasalanan, di ba? Kasi ang ibang tao, naniniwala nga sila sa Jesus kasi may nakikita rin ako or mayroon na rin umaamin na dito sa lugar na to is, di ba, alam naman din Muslim country, may naniniwala sila na Jesus Christ is the Lord Savior, di ba? Naniniwala sila at mayroon din silang sinasabi na may mga Christians nga na hindi naman sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Dapat bilang tayo mga Christian, mga kapatid, nandito, bilang servant, sabi nga ni Pastor is, bilang ambassador, dapat makitaan din tayo sa timbuhay na bilang tagasunod ni Jesus Christ. Diba? Para sa inyong mga kaloob. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
standing, 2 John chapter 3, it says, grace, mercy, and peace will be with us from God the Father and from Christ Jesus, the Father, Son, in truth and love.